Itutuloy mo pa rin ba ang pag-alis mo, Ava? Hindi mo ba pipigilan ang kasal ni Emma at ng boss natin? Tanong ni Gigi, kaibigan ni Ava, na puno ng pagkadismaya. Ngayon kasi ang kasal ng kapatid ni Ava at ni Jeke, ang boss niya sa construction company. Nasa tamang kaisipan naman ako, Gigi. Wala namang alam si Sir Jeke sa nararamdaman ko, pati si Emma. Nakafix na ang relasyon nila. Sabi ni Emma, matututunan ang pagmamahal, kaya mas mabuti nang lumayo ako para mawala ang nararamdaman ko. Sagot ni Ava, subalit kitang-kita ng kaibigan ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Okay lang umiyak, Ava. Kaibigan kita, kaya huwag kang mahiya, sabi ni Gigi, na nagpatong ng kamay sa balikat ng kaibigan. Ang sakit, tanging nasabi ni Ava bago tuluyang kumawala ang kanyang mga luha. Kung sana hindi na lang nila ako inampon, hindi sana ako nasasaktan. Si Mommy lang ang nagparamdam na hindi ako ampon, habang sila Daddy at Emma, araw-araw akong pinaparamdam na hindi ako parte ng pamilya. Sana pinigilan ko na ang puso ko para kay Sir Jeke. Pero nahulog na ako sa kanya, lalo na't ikakasal na siya kay Emma. Gulat at awa ang naramdaman ni Gigi. Hindi niya akalain na ang masayahing kaibigan ay may dinaramdam. Bakit ngayon mo lang sinabi, Ava? Kung noon mo pa sinabi, sana natulungan kita. Kaibigan mo ako, walang sikreto, di ba? Niyakap niya si Ava at hinagod ang likod nito. Mula ngayon, magiging sandalan natin ang isa't isa. Ngunit kumalas si Ava at mariing umiling. Ako lang ang aalis, Gigi. Kailangan mong suportahan ang kapatid mo. Sapat na ang pagdamay mo. Pakiusap, huwag mo nang ipilit na samahan ako. Kailangan kong maglakbay ng mag-isa at hanapin ang sarili ko. Atawad kung hindi kita isasama. Sana'y huwag mong ipagdamdam, dahil magkaibigan tayo at hindi yun magbabago. Pero kailangan mong maintindihan ang desisyon kong limutin ang lahat. Tumulo ang luha ni Gigi sa mga salita ni Ava. Nasaktan siya, pero igagalang niya ang desisyon nito. Sige, kung iyan ang tingin mong tama, susuportahan kita. Sana sa muling pagbalik mo, wala nang lihim sa pagkakaibigan natin, sabi ni Gigi habang pinapahid ang luha at ngumiti. Mami miss kita, my one and only beautiful best friend. Nakangiti si Ava, na nagpangiti rin kay Gigi. So paano? Tuloy na talaga ang pangingibang bansa mo. Magpapaalam na ako. Mag-iingat ka rito. Kapag pinaiyak ka ng boyfriend mo, sabihin mo sa akin at uwi ako para bigyan siya ng black eye. Pabiro ni Ava, na nagpahaba ng nguso ni Gigi. The Great Pretender, Ava Andrada, sagot ni Gigi, na kinatawan ni Ava. Tama ito, siya ang pinakamahusay sa pagpapanggap na okay lang siya, kahit durog na. Ingat ka sa biyahe. Tawagan mo ako kapag nandoon ka na, huwag kang makakalimot kundi susundan kita. Banta ni Gigi, na napangiti lamang si Ava. Tanging pagtango ang naitugon ni Ava, bago sila nagpaalam. May luhas sa kanilang mga mata. Dumiretso si Ava sa simbahan, kung saan ginaganap ang kasal ni Emma at Jeke. Nang makita ang pagdadaop ng mga labi ng dalawa, sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang luha. Paalam, lihim kong sinisinta. Paalam, Mommy, sambit niya bago tumalikod at tumakbo patungo sa nakaparadang taxi. Diretso na po tayo sa airport, kuya, emosyonal na sabi niya sa driver. Sa eroplano, pinigil ni Ava ang hikbi upang hindi makaagaw ng atensyon. Idinaan niya sa pag-idlip ang saki. Nagising siya sa topic ng flight attendant na nagsabing lumapag na ang eroplano. Nagpasalamat siya bago kinuha ang kanyang bagahe at bumaba. Online siyang nag-apply sa isang clothing company at agad na tinanggap dahil sa kanyang mga design. Bukod sa pagiging architect, pangarap din niyang maging designer. Sa tulong ng Pilipinong manager, hindi siya nahirapan sa unang araw ng trabaho. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho hanggang sa umabot na siya ng kalahating taon. Let's have lunch together, Ava, alok ni Hannah, isang Amerikanong katrabaho. Hindi siya nakipagkaibigan at mas piniling mag-isa. Thanks, Hannah, but I'll have to finish this one first before taking my lunch, sagot ni Ava, na ikinasimangot ni Hannah. I'll wait for you then. Pamimilit nito, pero umiling si Ava, kaya't nag-isa na lamang si Hannah sa pagkain. 3 klase ng wedding gown ang idinisenyo ni Ava. Nang matapos ang napakaganda at eleganteng gown, ipinasa niya ang design sa kanyang head manager para ibigay sa C, na kaibigan ng isang Hollywood actress. Lahat ng sahod ni Ava ay iniipon.
Tanging pagkain na nagkakahalaga ng $30 ang kanyang ginagastusan. Maraming dayuhan ang nagtangkang maging nobyo niya. Ngunit tuluyan na niyang isinara ang kanyang puso. Nawalan siya ng gana sa lahat, maliban sa trabaho. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso siya sa kanyang tinutuluyan. Naligo siya at nagluto ng hapunan. Nang tumunog ang kanyang cellphone at nakita ang pangalan ng ina, hinayaan niya itong magring hanggang sa mawala ang tawag. Mahigit 1 taon na ang nakakalipas mula nang huli siyang tumanggap ng tawag mula sa kanyang ina. Ayaw na niyang makipag-ugnayan, lalo na tungkol kay Emma at sa lalaking lihim niyang inibig. Tahimik na kumain si Ava ng adobo, at pagkatapos ay hinugasan ang pinagkainan. Nang buksan niya ang kanyang komputer, nakatanggap siya ng email mula sa kanyang kaibigan, si Gigi. Nagulat siya nang makita ang wedding invitation nito. Ikakasal ka na pala, congratulations, Gigi. Pero pasensya na, hindi ako makakauwi, sambit niya sa sarili sabay delete ng email. Maging si Gigi ay hindi niya sinasagot, tila tinakasan niya ang lahat. Ganito ang buhay ni Ava, kakain, maliligo, papasok sa trabaho, uwi at matutulog. Walang kulay ang kanyang buhay. Sa pagdating ng Pasko, nagmukmok siya sa kanyang kwarto, nag-isa at nakikinig ng Christmas songs. Nakakasawa ng mabuhay, malungkot niyang sambit bago pawiin ang luha. Successful na ako, pero bakit hindi ako masaya? Bakit ang lungkot-lungkot ng puso ko? Atuloy siya sa pagtatanong habang umiiyak. Dapat ba hinarap ko ang takot at tangamba ko? Nakatulog siya na nag-iisip. 1 taon na ang lumipas mula nang siya'y mag-isa. Pag-uwi galing trabaho, tumanggap siya ng tawag mula sa isang unknown number. Sa pag-aakalang mahalaga ito, sinagot ni Ava ang tawag. Sa kabilang linya, narinig niya ang isang boses na tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Sana sa huling hininga ko, makita man lang kita, anak, nang hihinang sambit na may malubhang karamdaman niyang ina. Nagulat si Ava sa mga salitang iyon. Agad siyang nag-impek at nag-book ng flight pabalik ng Pilipinas, at nag-email ng resignation letter. Nagpaalam siya sa landlady, humihiling na sana ay makasama pa niya ang kanyang ina. Pagbaba ng eroplano, agad siyang tumayo at nagtaksi patungo sa mansyon ng mga taong kumupkop sa kanya. Pagdating niya, binati siya ng mayordoma na nagbalita na nagdedeliryo na ang kanyang ina. Atakbo siyang pumasok sa silid ng ina, at nakita ang sobrang payat nitong katawan. Mommy, luha ang pumatak habang nilapitan niya ang ina. Ngayon maaari na akong mawala, dahil nasilayan ko na ang ikalawa kong prinsesa. Sabi ng kanyang ina bago ito pumikit at bumagsak ang kamay nito. Mommy, honey, sabay-sabay nilang sambit ng kanyang ama at kapatid. Naglulumiyad ang tahanan na wala ng buhay. Pagsisisi ang tanging nararamdaman ni Ava, habang hawak ang kamay ng ina. Nagluluksa silang magkakasama at nagtulong-tulong sa pag-asikaso ng burol. Sa ikalawang burol, muling nasilayan ni Ava ang lalaking akala niyang nalimot na, si Victor. Ipinatong ni Jeke ang kamay niya sa balikat ni Ava. Ngunit hindi siya nito tinitignan. Nakikiramay po ako sa inyo, Dad, sabi ni Jeke sa ama ni Ava. Salamat, iho. Sana'y samahan mo munang umuwi itong anak ko, para makapagpahinga, anito. Sinunod ni Jeke ang utos ng ama at nilapitan si Rhea, ang asawa, upang sabihing uwi na sila. Uwi na muna tayo para makapagpahinga ka na, bulong ni Jeke kay Rhea. Sasabay ba tayong magpapahinga? Tanong nito. Tumango si Jeke, at ngumiti si Rhea na parang nag-aalala. Pagkatapos ng mga paalam, nakahinga ng maayos si Ava nang makalabas ang mag-asawa. Nasapo niya ang dibdib, dahil sa bilis ng pintig nito. Masama to sambit ni Ava sa sarili, habang nakadukdok sa lamesa. Nag-alok ng kape ang mayordoma, na tinanggap niya ng may tipid ng ngiti. Umupo ang mayordoma at nagsalita. Kabilin-bilinan ni Madam na sabihin sa iyo ang pangangaliwa ni Senyorita Rhea. Mabait si Sir Jeke at hindi niya deserve ang maloko ng asawa. Nanlaki ang mga mata ni Ava sa balitang iyon, ngunit pinanatili niyang kalmado. Ituloy niyo lang po, manang, sagot niya. Ipinahayag ng mayordoma na nagbigay si Madam ng panimula at nagbabalan na huwag siyang tutuloy sa mansyon pagkatapos ng burol dahil mamanipulahin siya ng kanyang ama-amahan. Ang mga salitang ito ay nagpasakit sa puso ni Ava. Naging emosyonal siya sa pag-alala sa kanyang ina na nagmahal sa kanya hanggang sa huli. Subalit nang tumingin siya sa kanyang ama-amahan, napuno siya ng galit at hinanaki. Pinilit niyang maging matatag habang nakatayo sa harap nito. Nagpasalamat si Ava sa mayordoma at sinubukang lumabas,
Ngunit harangan siya ng kanyang ama-amahan at ng lalaking si Matt, pinsan ni Jeke. Gusto ko lang sanang ipakilala sa iyo itong si Matt, sabi ng ama-amahan, na nagdulot sa kanya ng pagkadismaya. Naglahad ng kamay si Matt, na malamig ang boses. Tinanggap ni Ava ang kamay nito, ngunit nagbaba siya ng tingin at umirap ng palihim. It was nice to meet you, Matt. Ava, by the way, I'm the adopted daughter of this man, sabi niya sa ama-amahan, na nagpalamig sa ngiti nito. Excuse me, but I have to go, anya bago siya tuluyang lumayo. Tinawag ng Ginoo ang pangalan ni Ava, ngunit hindi na siya lumingon. Tanggap niya na siya ay naampon. Ngunit nakatatak sa isip niya na balang araw ay ibabalik niya ang lahat. Patawad po, Mommy, ngunit hindi ko po sigurado kung makakabalik pa ako. Pero pangako po, darating ako sa araw na gaganapin ang paghatid sa iyo sa huling hantungan. Ang mga luha ang kataga ni Ava bago sumakay sa kanyang kotse. Regalo ng kanyang ina noong siya ay 18. Nag-check-in si Ava sa isang lodge. Dahil malalim na ang gabi at wala na siyang mahahanap na apartment. Ayaw niya sa mga kondo dahil kahit may pera na siya, ayaw niyang mawalan ng malaking halaga. Bago matulog, nag-iwan siya ng mensahe sa mayordoma para dalhin ang kanyang mga gamit. Hindi niya nais bumili ng bagong damit dahil marami siyang branded na naiwan sa mansyon, kabilang ang mga regalo mula sa kanyang ina at kaibigan na si Hannah. Madaling araw, may kumatok sa kanyang kwarto. Ang mayordoma ang nagdala ng kanyang mga gamit. Maraming salamat po, Manang, sabi ni Ava, na tinuturing na niyang pangalawang ina. Pagkatapos ng usapan, umalis na ang mayordoma at si Ava ay naghanap ng matutuluyan. Madali siyang nakahanap at nagdaon ng pang-2 buwang upa sa landlady. Pagdating ng umaga, nagpasya si Ava na muling mag-apply sa Serdeno Construction Company. Suot ang isang puting dress at coat. Pumasok siya sa gusali. Nagulat ang kanyang dating kasamahan nang makita siya. Ganda-ganda mo na, sabi nito. Mag-a-apply lang sana ako ulit, sagot ni Ava. Nang makita siya ni Jeke, ang kapatid ng asawa ng kanyang dating kasamahan, inutusan siya nitong dalhin ang kanyang application sa opisina. Pagdating sa opisina ni Jeke, inutusan siyang umupo. Binasa ni Jeke ang kanyang application at sinabi na puno na ang mga pwesto ng mga arkitekto. Ngunit may bakanteng posisyon ng sekretarya. Pwede ako sa kahit anong posisyon, sir, sagot ni Ava. Make me a pure black coffee bago ka pumunta sa orientator, utos ni Jake. Lumabas si Ava at nagdala ng kape. Habang nag-usat sila, nagalit si Jeke sa kanyang asawa na si Rhea sa telepono, na nagdulot sa kanya ng iritasyon. Nang bumalik si Ava, nagbigay siya ng schedule para sa araw at nagtanong kung may nakalimutan si Jeke. Bumili ka ng pananghalian para sa 2 tao at head a chili liver. Nasa drawer mo ang office card na pambayad, sabi ni Jeke bago siya nag-hang up. Ilang gabi nang walang maayos na pahinga si Ava, kaya't sumasakit ang kanyang ulo. Nag-alala siya nang marinig ang boses ng kanyang boss na may iniinda. Kinuha niya ang office card ni Jeke at nagmadaling pumunta sa restaurant, nakatapat ng building upang kunin ang pagkain nito. Sa elevator, nakasabay niya si Matt, ang pinsan ni Jeke. Nag-usap sila tungkol sa kasunduan ng kanilang mga ama, at sinabi ni Matt na wala siyang balak sundin ito. Nagulat si Ava nang sabihin ni Matt na may affair ang asawa ni Jeke, si Rhea. Alam ito ni Jeke, ngunit hindi siya nag-alala dahil may mga pruweba na siya para sa annulment ng kanilang kasal. Pagdating sa opisina, sinabi ni Ava na nandito si Matt. Nag-usap ang dalawa at umalis si Matt matapos ipaalam kay Jeke ang kanyang mga plano. Tinawagan ni Jeke si Ava at inutusan siyang sabayan siya sa pagkain. Nang pumasok siya sa opisina, inayos niya ang mga pagkain at kumain sila ng tahimik. Matapos kumain, inutusan ni Jeke si Ava na ihatid siya sa Elite Cave. Habang nagmamaniho, napansin ni Ava na natutulog si Jeke. Masaya siya habang pinagmamasdan ito, kahit alam niyang mali ang kanyang nararamdaman, dahil asawa ito ng kanyang kapatid. Tuluyang narating ng dalawa ang kefe na sinasabi ni Jeke. Tinapik-tapik ni Ava ang pisngi nito, upang sana'y gisingin ng hulihin nito ang kamay niya, saka hinila palapit kaya't ang nangyari ay nakasubsob ang mukha ni Ava sa matigas na dibdib ni Jeke. Payakap lang sandali, ani Jeke habang hinahaplos ang ulo ng kayakap na sekretarya. Hindi malaman ni Ava ang kanyang gagawin. Konti na lamang kasi ay madidikit na rin ang kanyang dibdib dito. Nakadama ng kapanatagan ang lalaki sa bisig ng dalaga.
Habang nasa ganoon silang sitwasyon, lihim na napangiti si Jeke, at ramdam niya ang konting paggaan ng kanina'y mabigat niyang nararamdaman. Thanks, mayang-mayang ani niya nang kumalas na sa yakap si Ava. Tuloy ay kita niya pa ang pangangamatis ng pisngi ni Ava, kaya't napangiti siya. Binuksan na ni Jeke ang pinto at saka lumabas. Dito ka na lang, hintayin mo ako, biling pa niya sa namumulang dalaga. Tango lamang ang tanging itinugon ni Ava, kaya't iniwan na siya ng kanyang amo. Natigil lamang sa pagwawala ang puso ni Ava nang makita sa kabilang kalsada ang pamilyar na kotse. Bumaba ang sa tingin niya ay may-ari ng kotse, at kasunod nito ang Emma niyang hapit na hapik ang suot. Ikinapit pa nito ang kamay sa braso ng hindi kilalang lalaki, saka nagtagpo ang kanilang mga labi. Mabilis na kinuha ni Ava ang kanyang cellphone, at vinidyohan ang kanyang mga nakikita. Naghiwalay ang mga labi nito, saka magkahawak, kamay na pumasok sa kefe, na mismong pinasukan ni Jeke. Paktay kang bata ka, bulalas niya nang makita sa babasaging pader ang paglagpas ng dalawa sa nakatalikod na si Jeke. Kita niya ang pagsalubong ng kilay ni Jeke, ngunit wala itong ginawa hanggang sa umupo sa katapat na upuan ng dalawa. At nang tatawag na ng waiter, ay nagulat ang kanyang Emma nang makita ang asawa nito na naroroon din pala. Ayaw ni Ava na makisawsaw, kaya't mas pinili niyang manatili sa loob ng kotse at tanawin ang mga susunod na mangyayari. Tumayo si Rhea at saka akmang lalapitan ng asawa nang pinigilan siya ng kanyang nobyo. Umakto tayong normal, Bobby, dahil nakakahiya kapag nalaman nilang kabit mo lang ako. Ani ng nobyo ni Rhea sa kanya, kaya't muling umupo ang babae, saka nagtawag ng waiter upang humingi ng tubig sapagkat parang natuyo ang lalamunan niya sa matatalim na titig ng kanyang asawa. Tumayo na ang kasing ni Jeke, na si Emariot, saka nagpaalam, dahil tapos na ang napagkasunduan nila, kaya't naiwan ng mag-isa si Jeke sa upuan. Naglakad palapit si Jeke sa kinaupuan ni Rhea. Bukas o sa makalawa, asahan mong darating ang annulment paper sa bahay niyo. Pakipirmahan na lang kaagad, dahil kung hindi pa ay ipupursu. Hindi niya ito nililingon o pinakikinggan man lang. Tapos na ang panggagamit nito sa kanya, at oras na para pagbayaran nito ang mga kalokohang pinagagagawa nito. Maging ang ama nito'y nais niyang sampahan ng kaso sa pangungulimbat nito ng pera sa kanilang isa pang kumpanya, na ipinagkatiwala ng kanyang ama rito, sapagkat nasa ibang bansa na ito, upang asikasuhin ang iba pa nilang mga negosyo doon. Jeke, okay ka lang ba? Kagatlabing tanong ni Ava na tinanguan lang ng lalaki. Ako na magmamaneho kaya't lumipat ka na ng pwesto Anito kaya tumalima naman agad si Ava at umupo sa katabing upuan. Tahimik lamang sila pareho habang nasa biyahe. Huminto ang kotse sa tapat ng isang magarang restaurant at gaya ng dati ay naiwan na naman sa loob ng sasakyan si Ava. Senator Garcia ang kasing ni Jeke, kaya't medyo natagalan nito dahil maraming detalye ang ibinibigay ng may tungkuling lalaki kay Jeke. Mapamili o mapamalaki man ang proyekto ay sinisigurong pulido upang hindi sila mapahiya sa mga tao. Thank you for your time, Mr. Cardeno. Sabay na tumayo ang dalawang lalaki at saka nagkamay. Maraming salamat din po, Mr. Senator, sa pagtitiwala sa aming kumpanya. Magalang namang tugon ni Jeke na ikinangiti ng lalaki. Naunang umalis ang Senator Garcia, habang si Jeke naman ay nanatili pa ng ilang minuto bago tuluyang lumabas at tumasok ng kanyang sasakyan. Hinubad ni Jeke ang suot niyang coat, saka ipinatong sa balikat ng natutulog na sekretarya. Tahimik niya muna itong pinagmamasdan, bago tuluyang paandarin ang kanyang sasakyan. Dumaan muna siya sa drive-thru at nag-order ng pagkain. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang kondo, dahil hindi niya nais na umuwi pa ng bahay na inuuyan ng salawahan niyang asawa. Sleepyhead, wake up, panggigising niya kay Ava na agad namang nagising. Sumama ka na muna sa akin sa loob, dahil may inorder akong pagkain. Ani Jeke saka bumaba at binitbit ang inorder niya sa msdo. Nagulat pa si Ava nang makita ang coat na nasa kanyang balika. Hindi niya mapigilang amoyin yon. Ang bango, nakangiting anya. Kinatok ni Jeke ang bintana ng sasakyan, kung saan nakaupo si Ava, kaya't nabura ang ngiti nito sa labi, saka dali-daling bumaba, para sumunod sa kanyang boss na ang bilis-bilis maglakad. Umiinom ka ba? Kaliligo lamang ni Jeke, at tumutulo pa ang tubig sa maskulado nitong katawan. Gusto sanang sumagot agad ni Ava, kaso natuon na ang mga mata niya sa mabatong tiyan ng kanyang boss. Pwede mong hawakan kung nematempt ka, ani Jeke habang may nakausling ngisi sa kanyang labi.
Natauhan naman si Ava at agad na nag-iwas ng tingin. Pasensya na ho, sir, nahihiyang ani niya. Gusto niya nang magpalamon sa sementong kanyang inaapakan sa sobrang kahihiyan. It's okay, everyone admires me, baliwalang anito. You're not answering my question, anito pa. Opo, umiinom po ako, nakagat pa ni Ava ang ibabang labi. Dahil kahit na pinigilan niyang mautal ay nautal pa rin siya. Great! Pagkatapos nating kumain, samahan mo akong uminom, tipid ang ngiting sambit pa ni Jeke. Tinanguan na lang ni Ava. Bakit man lang ang kinain nila at matapos ngang kumain, ay hinanda na ni Jeke ang kanilang inumin. Kumuha si Jeke ng 2 San Mig Light, dahil hindi niya nais na malasing ang kanyang sekretarya, sapagkat babiyahe pa ito pauwi. Hire, take it, mas magandang iyan lang ang inumin mo, dahil hindi naman yan nakakalasing. Inilapag ni Jeke ang 2 bote ng San Mig sa kanya, binuksan ang kanyang unang bote ng beer. Gusto rin sana ni Ava na mag-beer din ang siyang inumin niya, ngunit mukhang walang plano ang boss niyang bigyan siya. Kaya't nilagok niya na lamang ang San Mig na hindi man lang napapangiwi. Sanay kasi sa alak si Ava, dahil nung nasa Amerika siya, ay alak ang naging sandalan niya. Alak yan hindi tubig, natatawang puna ni Jeke ngunit nag-oksig lang sa kanyang dalaga, dahil patuloy ito sa paglagok. Bakit nga pala basta ka nalang umalis at ni magpaalam sa akin na boss mo? Hindi ka nagpaalam. Through email mo pa talaga ginawang resignation letter mo. Nasamid si Ava sa itinanong sa kanya ni Jeke. Iniwasan niyang usapin na yon, kaya pinilit niyang ilihis ngunit makulis si Jeke, at gusto nitong malaman ang kanyang dahilan. Huminga ng malalim si Ava, bago tignan sa mga mata ang boss niya. Dahil sa lalaki, paninimula niya na hindi naman kinuha ni Jeke, kaya't nagpatuloy siya. Kinasal na siya kaya't upang makalimot, mas pinili ko na lamang na umalis hanggang sa yon. Nangyari ngang hindi ko inaasahang mangyari kay Mommy, kaya't bumalik ako, kahit na ayoko na sana. Ibinaba ni Ava ang unang bote na naubos niya, saka kinuha ang isa pang bote at agad na tinungga. Akala ko nga hindi ko na siya gusto Akala ko tuluyan ko na siyang nalimot. Pero mali pala ako. Dahil kahit na mali nagpapatuloy pa rin pala puso ko sa pagpintig para sa kanya. Nabaka sa labi ni Ava ang pamemike sa kanyang ngiti na pansin naman ni Jeke. Mali ang magmahal ka ng taong nakatalina, dalaga ka kaya't huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya. Wala kayong pag-asa kaya't itigil mo na ang maling pag-ibig na para sa lalaking sinasabi mo. Ani Jeke bago nito laklakin ang ikalawang bote. Mapait na napangiti si Ava kasabay ng kanyang luha na agad naman niyang pinawi. Pahingi nga, bitin mabilis niyang sabi matapos kunin ang isang bote ng beer. Dahil naubos niya na ang kanyang iniinom na San Mig. Hinayaan na lamang siya ni Jeke. Nagwentuhan pa sila hanggang sa hindi na malayang naubos na nilang lahat ang bote ng beer na inilabas ni Jeke. Nagpaalam lang sagli si Jeke na ihi ito, habang si Ava ay panay ang ngata ng pulutang manok na natira kanina. Init na init si Ava, kaya't hinubad niya ang suot na dress, kaya naman tanging tube, at cycling na lang natira niyang saplot. Nakadama na rin siya ng pamumuno ng kanyang pantog, kaya't, kahit na para nang umiikot ang paligid niya, ay pinilit niya pa ring pumunta ng banyo na nagawa niya naman. Matapos umihi ay naghugas ng kamay si Ava at saka tinahak ang shower room upang maligo, dahil labis ang init na nararamdaman ng kanyang katawan. Binuksan niya ang shower na ikinatili niya, dahil cold ang napindot niya imbis na warm. What the Are you insane? Bulalas ni Jeke nang maabutan ang panginginig ng dalaga sa kanyang banyo. May tumawag kasi sa kanya, kaya sinagot niya muna iyon, at nang matapos ay binalikan niya sa verand ang dalaga ngunit wala na ito. Gusto kong maligo kasi naiinitan ako. Lasing na talaga si Ava, dahil maging ang pananalita nito ay hindi na maintindihan ngunit yung maliligo ay naintindihan naman ni Jeke. Napabuntong hininga ang lalaki at saka pinindot ang warm wema, at kumuha siya ng kanyang shower gel, saka inumpisahang sabunan ang lasing na babae. Kumuha rin siya ng shampoo at nilagyan ng mahabang buhok nito. Panay lamang ang lunok ni Jeke, habang ang kanyang mga mata ay naglalaro sa paglilikot ni Ava, ay nasagi niya ang gitnang bahagi ni Jeke, kaya't agad iyong nabuhay, bagay na pinipigilan sanang mangyari ni Jeke. Damit, don't you dare touch her again. Woman or else hindi ka makakakalakad ng isang buwan. Banta niya ang sabi, kaya tiningala siya ng lasing na si Ava na katatapos niya lamang banlawan. Kinagat nito ang labi niya sa kanito, hinaplos ang kanyang pisngi, na muling nagpalumo kay Jeke. Ava, stop.
Pigil niya ngunit hindi siya pinapakinggan ni Ava, at inabot na nga nito ang kanyang labi. I'm so in love with you, Jeke. Tumulo ang luha ni Ava nang sabihin niya sa pagitan ng kanilang mga labi. Nagula si Jeke ngunit hindi niya na nagawang rumak, dahil pinalo na ni Ava ang kanyang mga palad sa pribadong parte ni Jeke. Luluhod sanang dalaga na mariing pinigilan ni Jeke, dahil hindi niya nais na gawin nito ang pinaplano sa 3 dekada ni Jeke na nabubuhay sa mundo. Ni minsan hindi niya naranasan ang makamundong gawain, kaya't labis siyang nadadarang sa mainit na halik na kanilang pinagsasaluhan ng kanyang sekretarya. Hindi siya lasing dahil mataas ang tolerance ni Jeke sa alak. Isinandal ni Jeke ang dalaga sa salaming peder saka mas pinalalim ang kanilang halik. Ano man ang kahinatnan ng kanilang gagawin, ay handang panagutan ni Jeke, basta't mailabas niya lamang ang nagsusumidhi niyang kagustuhan na mapagbigyan ang kanyang sekretarya. Gigil na sinira ni Jeke ang tube ni Ava. Bumaba na rin ang kanyang halik sa lig nito. Napapasabunot na lang si Ava sa buhok ni Jeke. Ito pa lamang ang una niyang karanasan, kaya't nangangapa pa siya ngunit, dahil sa malekspertong galawan ni Jeke, ay nakakasunod siya sa mga nais nitong ipagawa sa kanya. Pigit matang tiniis ni Ava ang sakit. Masuyo siyang hinalikan ni Jeke, bago itutuloy ang umindayog. Inabot na sila ng madaling araw, bago nila ipa siyang tumigil na. Napangiti si Jeke nang humiga siya sa tabi ni Ava. Hinawi niya ang buhok na tumatabing sa maganda nitong mukha saka iyon pinakatitigan. Kung sana ikaw na lang ang inarrange sa akin, baka nakadalawa na tayong supling, ani Jeke habang hinahaplos sa mukha ni Ava. I'm starting to like you too, pag-amin pa ni Jake. Noon pa nakuha ni Ava ang M-mansion niya, ngunit nawala lamang ng basta na lamang itong umalis. At ngayon nga ay muling nabuhay na naman ang umusbong niyang pagtingin noon para sa dalaga. Inihilig ni Jeke ang ulo ni Ava sa kanyang braso, saka siya umakap din dito at ipinasya na rin na matulog. Sa mansyon naman ng mga Velasco ay nagingit-ngit sa galit ang senyor, dahil hindi matutuloy ang usapan nila ng kanyang kaibigan. Tumanggi na kasi si Matt at sinasabi nitong may iba umano itong pakakasalan. Hindi ito maaari, gigil niyang sambit bago tunggain ang alak na kanyang hawak. Kinabukasan ay matinis na boses ni Rhea ang nagpagising sa senyor. Tanging mga katulong lamang ang nagbabantay at tumataos sa burol, habang ang senyor ay tanghali na at lahat ngunit tulog pa rin. Nakailang alak rin kasi ito kagabi. Oras na ng libing ni Ma'am pero kulog pa rin kayo. Nakapamewang na sermon ni Rhea sa ama kaya't bumangon na ito. Gusto sanang sabihin ni Rhea ang nangyayari sa kanila ng kanyang asawa ngunit magagalit lamang sa kanya ang kanyang ama, kaya't inilihim niya na lamang at siya na lamang ang reresolba ng problemang kanyang ginawa. Nagtanghalian muna ang mag-ama bago ipa siyang lumarga, na dahil naghihintay na sa kanila ang mga nakidalo sa libing. Tinanghali naman ng gising si Ava, kaya't nang maalalang libing ng ina, ay agad siyang bumangon ngunit agad rin siyang napahiga dahil sa pananakit ng kanyang rosas. Ang sakit naman, tinalo ko pa yung binomba, ngiwi niya habang pinipilit na tumayo, dahil hindi maaring wala siya sa mismong araw ng libing ng kanyang ina. Ika-ikang lumabas ng kwarto si Ava at naabutan niyang nagluluto si Jeke sa kusina. Jeke, tawag niya rito kaya't lumingon ito sa kanya. Bakit? Tumayo ka na. Mahiga ka na muna't dadalhan na lang kita ng pagkain. Bakas ang pag-aalala ni Jeke. Para kay Ava ngunit hindi siya pinakinggan ng dalaga. Hindi ako pwedeng mahiga lang, Jeke. Ngayon ang libing ni Mumi at kailangan naroon ako. Anya. Pero masakit ang ano mo ba, makakaya mo ba, nag-aalala pa ring sambit ni Jeke. Kayang-kaya ko, pain reliever lang ang katapat nito, kaya makikisuyos sana ako. Agad namang tumalima si Jeke at naghalungkat sa kanyang medicine kit saka kumuha ng pain reliever. Hindi niya muna iyon pinainom sa dalaga, dahil hindi pa ito kumakain. Kumain na muna tayo bago ka uminom ng gamot. Pahayag ni Jeke na sinang-ayunan naman agad ni Ava. I didn't expect that you were so wild. Ani Jeke matapos silang kumain na nagpasidaan ng ikinangiti naman ni Jake. Pinapaalala ko lang, baka kasi nakalimutan mo. Ani pa nito habang may nakakalokong ngiti sa mga labi. Wala naman akong maalala, matapat na sambit ni Ava habang nakayuko. Then let's do it again next time. Kapag hindi ka nalasing para hindi mo naman makakalimutan. Biglang nasinok si Ava sa mga tinura ni Jeke. Inabutan naman siya nito ng tubig na agad niyang ininom. May in-order na rin pala akong damit mo, dahil yung ginamit mo kagabi hindi mo na mapapakinabangan,
Dahil kagaya nga ng sinabi ko na masyado kang nagpakawild na humantong nga sa pagkasira ng saplot mo. Ani Jeke, kahit na ang totoo ay siya itong naging wild sa kanila ni Ava E. Nahihiya lamang siyang aminin. Sunod-sunod na lamang na nilunok ni Ava E ang kanyang laway, sa kamuling uminom ng tubig. Dahil labis siyang nagugulantang sa mga pinagsasasabi ni Jeke. Natapos na nila ang kanilang pagkain, kaya't naligo na sila't naghanda para sa pag-alis. Nakaalalay lamang si Jeke sa nahihirapang dalaga. Hindi lumapit sina Jeke at Ava E sa mismong pinaglilibingan. Pumwesto sila sa may kalayuan at nakontento na lamang na pagmasdan ang pagtabo ng lupa sa kabaong ng namayapa. Mahal na mahal po kita, Mommy. Pumatak ang luha ni Ava E nang tuluyang matapos ang pagtatabon. Yakap siya ni Jeke mula sa likod. Nang isa-isa nang nagsisyalisan ng mga nakikiramay, ay umiska po na rin ang dalawa dito. Dito nyo na lang po ako ibaba, Sir Jeke. Nakayuko kong itinuro ni Ava E ang apartment na kanyang tinutuluyan. Huminto naman agad si Jake. Inakala ni Ava E na alis na ito ngunit nagkamali siya. Dahil sumama ito sa kanya, hanggang sa loob ng kanyang apartment. May kailangan pa po ba kayo? Hindi mo naman kailangang maging formal sa akin kapag tayong dalawa lang. Isa pa may nangyari na sa atin, kaya't huwag kang umakto na parang wala lang. Seryoso si Jeke. Huwag ka na munang pumasok ngayon, dahil hindi mo pa kayang magagalaw. Bukas susunduin kita rito ng mga 7 oras. Ani pa ni Jeke bago siya nito yakapin at gawaran ng mabilisang halik sa labi. Natulala naman si Ava, isa ni Jeke, ni hindi niya namalayan ang tuluyang pag-alis nito. Natauhan lamang siya nang marinig ang papalayong sasakyan ng kanyang boss. Sorry po sa nagawa ko. Napahila mo si Ava E dahil kinikilig siya. Naghahalo ang takot at saya sa kanyang puso. Takot dahil kasalanan ng kanyang ginagawa. Saya dahil sa wakas ay mukhang masusuklian na ang matagal niya ng damdamin para sa kanyang boss. Hindi dumiretso sa kondo si Jeke, kung hindi sa kaibigan niyang abogado, na pinagkatiwalaan niya ang kanyang mga plano. O balita. Ayon agad ang bungad niya sa kaibigan nang pumasok siya sa opisina nito. Ngumiti naman ang lalaki saka ibinigay ang isang envelope sa kanya. Binuksan niya yun at nakita ang annulment papers na pinapagawa niya. Kailangan mapirma dahil okay na mga inireklamo mo para sa kanya. Mabilis lamang na mapapawalang bisa ang kasal niyo lalo at nalaman ko sa tauhang binayaran mo na nagdadalang tao na pala ito. Napangisi si Jeke sa sinabi ng attorney. Kaibigan, magaling kang talaga. Salamat men, maasahan ka sa lahat ng bagay. Tumango ang attorney sa katinapik sa balikat si Jeke. That's what friends are for. Pabirong ani ito at tinawanan naman ng tipid. Makakalaya na rin ako sa wakas. Totoo talagang kasabihang everything you've done good or bad has a price. Ani Jeke na sinangayunan naman ang attorney. Nagpaalam na si Jeke bitbit ang mga katibayan na isasampal niya sa mukha ni Rhea kung sakaling tumanggi itong pumirma sa annulment papers nila. Love, maluhaluhang bulalas ni Rhea na mapagbuksan si Jake. Akma sana siyang yayakap sa asawa ngunit hinawi siya nito sa kanilagpasan. Sumunod naman si Rhea kay Jake N na patungong salas. Sagndis, malamig na tura ni Jake N nang ibigay kay Rhea ang envelope. Takang binuksan ni Nick ang envelope, saka kinuha ang laman na nagpabiling ng kanyang mga mata. No, I won't sign it, Jake. It was only a mistake. One mistake lang para maghiwalay tayo. Come on, let's fix this, love. It was just a misunderstanding. Abutin sana ni Rhea ang palad ng asawa ngunit sinamaan siya nito ng tingin, kaya't napaatras siya. Kabagsak namang inilatag ni Jeke ang naipon niyang ebidensya na mga kataksilang pinaggagawa nito. Nasapon ni Rhea ang bibig na makita ang kanyang mga litrato, kasama ang iba't ibang lalaki sa ibabaw ng kama. Ang iba'y kahalikan niya ngunit ang mas nakakagulantang ay ang obay ni result niya. No, this can be no. Hysterical na nito habang patuloy na umiiling. Kinuha ni Jeke ang ballpen na nasa kanyang bulsa saka iyon inilagay sa palad ni Rhea sa ini. Bago pa maubos ang pasensya ko, isang tawag ko lang sa tao ko, Rhea, magiging viral ang mga malalasong video nyo ng mga lalaki mo. Bakas talagang labis na galit ni Jeke. Hindi dahil sa pagtataksil ng kanyang asawa ngunit dahil sa pagmamatigas nitong pirmahan ng annulment papers nila. Sagnit Rhea, napasigaw na siya kaya tinanggap na ni Rhea ang ballpen sa labis na takot. Kay Jeke nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipirmahan ng papel. Tumulo ang kanyang luha nang matapos niya na ang pagpirma. Now we're officially done. Huwag kang mag-alala dahil hindi naman kita ipakukulong.
Hindi naman ako ganon kasama, para idamay ang batang dinadala mo ngunit ang ama mo mabubulok sa bilangguan. At kapag nalaman kong nakialam ka sa kaso na isasampa ko, mapipilitan akong pabulkin ka rin sa bilangguan. Madiin ang bawat letrang binibitawan ni Jeke. Walang ibang ginawa si Rhea, kung hindi ang umiyak na langmang. Kinuha ni Neil yung annulment papers, saka walang imik na nilisan ng bahay na dati minsan niyang inuuyan. Ados muli niyang sabi, bago pumasok sa loob ng kanyang sasakyan. Upang bumalik sa kaibigan ng sa ganun, ay maipasa na nito sa nakakataas and maaprubahan na. Al-isa oras na matapos ni Jeke ang lahat ng kailangan niyang gawin upang mapawalang bisa ang kasal nila ni Rhea. Gusto niya sanang puntahan si Lex ngunit iniisip niya na lamang na baka nagpapahinga ito, kaya tumasok na lamang siya sa kanyang kumpanya at nagpa-deliver na lamang ng pagkain. Pinadalhan niya rin ng pagkain si Ava at nag-iwan rin siya ng mensahe sa dalaga na magpagaling ito. Inumpisahan na ni Jeke na libangin ang sarili upang hindi na muna maisip ang kanyang sekretarya. Nagtagumpay naman siya ngunit kapag wala na siyang ginagawa ay bigla na lamang sasagi sa kanyang isipan ng dalaga ng ngiti si Jeke. Habang napapailing na sasabay kasi siyang muling masilayan na maganda't maamong mukha ni Ava, kinuha niya ang kanyang cellphone, saka tinignan ang isang kuha niya sa natutulog ng sekretarya. I think I'm in love with you too, anya habang matamang nakatitig sa cellphone niya. Nang bigla yung magring ang Senator Garcia, ang tumatawag kaya't agad niya sinago. Napabuntong hininga si Jeke na matapos ang tawag nais, na kasing sisimulan agad nila ang ipapagawa nito sa kanya samantalang ang usapan ay sa susunod na buwan pa. Tumayo na lamang si Jeke upang puntahan ang kanyang mga engineer. Nagtataka pa ang kanyang mga empleyado na makita siyang dumayo pa sa unit ng mga ito, gayong iniisip ng mga itong may sekretary na ang kanilang si. Gusto ng Senator Garcia na gawin na natin ang project na ibinigay niya sa atin kaya naman kung maaari, ay tapusin niyo na ang mga kailangan niyong tapusin. Dahil bukas mismo sisimulan na natin ang project, with that long road na gusto ng mga Senator Garcia. Ani Jeke sa kanyang mga engineer na nagsitanguan naman agad. Muling bumalik sa opisina si Jeke, at dahil magalima oras na ay nag-out na siya, dahil tapos naman na siya sa lahat ng kailangan niyang gawin ngayong umaga. Dumaan muna sa isang flower shop si Jeke upang ibili ng bulaklak si Ava, nag-take out na rin siya na makakain nila with matching pawin-pahi. Malawak ang kanyang ngiti nang pagbuksan siya ni Ava. Hello, nahihiya namang bati nito sa kanya. Ibinigay ni Jeke ang bulaklak na alanganin namang tinanggap ni Lexi. Peace offering ba to kasi nakokonsensya ka sa pangwawasak as a woman who has an admirer kinindatan ni Jeke, si Ava na nagpula naman sa pisngi nito. So admire kita. Kagat ni Ava ang ibaba niyang labi nang tanungin niya yon. Yes, walang pag-aalin lang ang tugon nito. Pero hindi naman pwede dahil kasal ka na. I know pero malapit naman ang mapawalang bisa ha. Gulat ang rumehistro sa inosenteng mukha ni Ava. Nag-file na ako ng annulment papers because of your sister since sobra-sobra ng panlolokong ginagawa niya sa akin na hindi ko naman dinibdib. Dahil wala namang pag-ibig sa pagitan namin pure business ang rason, kaya kami kinasal at ngayon nga tatapusin ko na yan, dahil gusto kong pakasalan naman ang babaeng totoong gusto ko. Lumapit si Jeke kay Ava at sa kanito, hinapit sa biwang ang dalaga, at walang ano-anong hinuli ang nakaawang nitong labi. I'm planning to be your husband soon. Ang Jeke ang maghiwalay ang kanilang mga labi. Hindi na imik si Ava pakiramdam niya'y nasa alapaap siya. Muling nagtagpo ang kanilang mga labi. Tumigil na si Jeke nang madama ang pagkabuhay ng kanyang sundalo. Gusto pa sana kitang halikan, kaso natatakot akong maangkin ka ayokong mas lalo kang masaktan. Kaya titiisin ko na lang muna ang kagustuhan kong muling pasukin ka sa ngayon. Kumain na muna tayo. Hinila na ni Jeke ang kamay ng dalagang nagmistulang hinog na kamatis na naman pinaupo niya na lamang si Ava. Habang siya ay isinasalin sa mga mangkok ang kanyang mga pinamili. Binuksan niya rin ang wine. Kaya nagmistulang dinner demma ang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Jeke tayo na ba? Nilunok ni Ava ang hiyang nararamdaman niya nais niya, kasing magkaroon ng linaw ang mga nangyayari sa kanila ni Jeke. Ngumiti ang lalaki saka lumapit sa kanya. Mula nang isuko mo ang sarili mo sa akin, ay naging pag-aari mo na ako, at gan ka rin sa akin. I love you too. Hindi na ni Jeke hinintay ang I love you ni Ava, ikaya't napangiti sa kanyang dalaga. Bumaba ang tingin ni Lius sa mapupulang labi ni Ava, inapalunok siya. Dahil naakit na naman siya na masarap at malambot na labi ng dalaga.
Okay na ako, Jeke, hindi na masakit yung anumang iniisip mo hanggang sa ngayon. Ani Ava, kahit na ang totoo ay medyo nananakit pa ang niyang parte. Lumawak ang iti ni Jeke, at para itong uhaw na sinabasib siya ng halik. Binuhat ni Jeke si Ligi, at mabilis na dinala sa kama, nang hindi man lang naghihiwalay ang kanilang mga labi, mapusok man ngunit nawaroon naman, ang pag-iingat muling nag-isa ang kanilang nagbabagang katawan. Ipinasya ni Jeke na tumatlamang upang makapagpahinga na sila ni Ava. Dahil may kailangan pa siyang asikasuhin bukas 2 months lang kasi ang palugit sa kanila, at hindi nais ni Jeke na mapahiya, kaya naman kahit na madilim pa sa labas ay bumangon na siya, at naghanda ng kanilang almusal. Ginising niya si Ava upang sabay na silang makakain. Huwag ka na munang kumasok dahil pupunta kami ng mga engineer ko sa site. Mainit doon at mababagot ka lamang kaya't dumito ka na lang. Uwi na lamang ako mamayang tanghali at magdadala ng pagkain, kaya't huwag mo nang pagurin ang sarili mo sa paghahanda. Bumawi ka na lang sa akin ng mga lutong bahay kapag mag-asawa na tayo. Dinampian ng halik ni Jeke ang noon ni Ava. May Ava, humabol pa ng halik si Jeke bago tuluyang umalis. Halos magwala naman ang puso ni Ava sa labis na kaligayahan ngayon, ay nabigyan na ng katuparan na matagal na niyang inaasam-asam. Hindi na siya natatakot. Dahil pinoproseso ng annulment ng Emma niya at ni Jeke, wala magiging hadlang sa kanilang dalawa. Nasa ganong isipin si Ava, inang may kumatok sa pinto, kaya't agad niya yung binuksan. Bruha, narito ka na pala sa Pilipinas, tapos hindi ka man lang nagsasabi. Ang kaibigan ni Ava, ina si Gigi ang kanyang panauhin, may kalakihan na ang tiyan nito nang dambahin siya ng yaka. Buwisit ka na, inis ako sayo. Napaluha ito at ganun din siya. I'm sorry. Tangi niyang nasab ngunit pinalo lamang siya ng kaibigan sa braso. Matitiis ba naman kita? Pasalamat ko talaga, mahal kitang Bruhilda ka. Dahil kung hindi ako, kinalimutan na rin kita kagaya ng ginawa mo sa akin. Bakas na bakas ang labis na pagtatampo ni Neri para sa kaibigan, kaya't hiyang-hiya si Ava. Tumahan ka na, hindi naman ako galit, nagtatampo man ako ngunit kailanman hindi ako magagalis sayo. Pinunasan ni Neri ang mga luha ni Ava. Ikakasal na ako sa makalawa at ikaw ang gusto kong may do of honor. Nakangiting wika pa nito na ikintango at ngiti ni Ava. Inakay ni Ava ang buntis na kaibigan upang maupo sa sofa. So kamusta ka na? Grabe, ang ganda-ganda mo na, blooming ka rin, kaya natiti kung may dahilan. Yan, sino ba, kakilala ko ba? Sunod-sunod na usisa ni Neri, kaya't inawat siya ng kaibigan. Isa-isa lang mahina ang kalaban, so sino nga ba, atat na tanong pa ni Neri. Si Jeke. Pag-amin niya na nagpangiti sa kaibigan. Binaman ba ka pumayag na maging kabits mo naman o ganda-ganda mo, pero mas pinili mong sumabit sa may asawa na ang masaklap pa kapatid mo pang kinalaban mo, nasa tamang pag-iisip ka pa babi, baka wala na halikan at masamahan kita sa psychiatrist at maagapan yung sakit mo. Ani Neri sa nagpapanik na paraan. Kumalma ka nga Neri, agad na sabi ni Ava sa kaibigang over kung makariyak. Proseso ng annulment nila Jeke at Emma, marami kasing kalokohang ginawa ang Emma ko sa pagsasama nila ni Jeke. Buntis din to ngayon ngunit hindi sila yung ama't saka, kaya lang naman sila kinasal. Dahil yun sa gusto ng mga magulang nila, walang pagmamahal sa pagitan nilang dalawa Neri, kaya hindi mo naman kailangang mag-hysterical. Mahinahong paliwanag ni Ava. Ganon. Tangi nitong nasabi. So anong status nyo? Tanong na lang nito. In a relationship, proud na saad ni Ava, may nangyari na sa amin at pinapanalangin ko na may mabuo na kami. Napangiwi naman si Neri sa mga tinura ng kaibigan ngunit masaya naman siya. Para dito sadyang nagulat lamang siya, dahil bilang babae, ay hindi niya nanaisin na mapariwara ang itinuturing niya ng kapatid. Nagwentuhan pa sila ng mga 1 oras hanggang sa ayain na si Neri ng kanyang fiance, na umuwi na dahil may trabaho pa ito. Nagday lamang kasi ang asawa ni Neri sa trabaho, para masamahan ito ang asawa. Kapag hindi ka dumating sa araw ng kasal ko, Avahan ako, sinasabi ko sa iyo. Bantap pa ni Neri habang nakasakay na ito sa kotse. Natawa naman si Ava sa kaibigan. Panga ako, pupunta ako, kaya tumahimik ka na dyan buntis. Anya na nagpangiti na kay Neri, nagpaalam na ang mga ito sa kanya, at tumasok lamang siya nang tuluyang mawala ang mga ito. 10 oras pa lang naman, kaya may oras pa siyang maligo maglinis. Sumapit ang 2 oras 30 minuto dumating na si Jeke, bitbit ang kanilang pagkain na tinake-out niya sa isang restaurant na nadaanan niya. Napakaaliwalas ng mukha mo ngayon, may magandang nangyari ba or ako ang dahilan? Ani Jeke nang maihanda niya na ang pagkain nila. Isa ka na doon, pero mas naging masaya ako,
dahil pinuntahan ako na matalikong kaibigan na si Neri, dati rin siyang architect mo. Pero nagresign ata nung nalaman niyang buntis na siya. Paninimula niya na tinanguan na lang ni Jeke, dahil naalala niyang tinutukoy nitong kaibigan. Ikakasal na siya sa ikalawa at ako umano ang maid of honor niya. Masaya pang pagbabalita ni Ava habang puno ang kanyang bibig ng pagkain. Napangiti na lamang si Jeke sa nakikitang kakutan ni Ava. Gusto mo rin bang ikasal? Bigla ang tanong ni Jeke na matapos na silang kumain. Kahit naman sinong babae, gustong maikasal sa lalaking mahal na mahal nila tantiya ko nga, ay matagal na. Mga 3 o 2 buwan. Ngumiti lamang si Ava, at maya-maya pa ay nagpaalam na sa kanya si Jeke. Dahil mag-aala negatibo isa na. Nililibang na lamang ni Ava ang sarili sa panonood ng Korean drama sa kanyang cellphone. At hindi niya nga namalayang madilim na pala sa labas. Maghahanda na sana si Ava ng panggabi nila ni Jeke, nang dumating itong may dala na namang pagkain. Hinalikan siya ni Jeke sa labi, pagkatapos ay kinuha niya ang dala nito upang initin, habang si Jeke naman ay nagpaalam saglit upang maglinis ng katawan, dahil maalikabok ito at may mga dumi pa sa damit, dahil tumulong si Jeke sa kanyang mga trabahador upang mas mapadali ang trabaho. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw, hanggang sa lumagpas na ang araw na dapat datnan si Ava. Natuwa siya sa isiping baka may laman ang tiyan niya, dahil wala silang palya ni Jeke sa pag-iisa tuwing gabi, kapag wala itong trabaho. Mahal, gusto ko ng pakwan. Padilim na nang umuwi si Jeke, bigla siyang naglaway sa pakwan, kaya mas lalong sumidhi ang pag-akala niyang buntis na siya. Pakwan, bakit naglilihi ka na ba? Lumapit sa kanya si Jeke at humalik sa pisngi. Nagkibit balikat si Ava. Halika, bumili tayo ng cravings mo at saka dumaan na rin tayo sa ospital, para malaman natin kung buntis ka na nga bang talaga. Mababakas ang excitement sa tono at mukha ni Jeke, kaya't natuwa rin si Ava, at agad na sumunod sa sinabi ng asawa. Pagkabili nga nila ng isang buong pakwan, ay dumiretso na sila sa ubig-gain. Auwi na sana ang doktora, ngunit dahil si Jeke ang kaharap nito, ay agad nitong ipinagpaliban ang pag-uwi upang mapaglingkuran ang mga ito. Positive. Congratulations, MR and MRS Sardo, nakangiting wika ng babaeng doktora. Napasuntok naman sa hangin si Jeke, at napapasigaw pa sa labis na tuwa. Inupog niya ng halik si Ava at doon din mismo ay inaya niyang magpakasal ang babaeng mahal niya. Dahil natanggap niya na ang approval ng korte, malaya na silang magpakasal ni Ava. Jeke, handang-handa na ako noon pa man na maging asawa mo. Madamdaming pagtanggap ni Ava sa alok ng kanyang nobyo na nakaluhod sa kanyang harapan. Napapangiti naman sa kanila ang doktora na kinukuhanan sila ng video, through life. At dahil isang kilalang tao si Jeke, ay marami ang bumati, habang ang iba'y nagtataka. Kumalat ang proposal ni Jeke kay Ava at nakarating nga iyon sa ama ni Jeke. Ngayon ko na lang ulit nakita ang totoong ngiti ng anak ko. Anang ama ni Jeke, habang pinanonood ng pauli-ulit ang video ng kanyang uniko iho. Ipinag-utos ng Ginoo ang pagbabalik niya ng Pilipinas upang matulungan ang kanyang anak. May mata siyang nakabantay sa bawat kilos ng anak, kaya't alam niya rin ang nangyari sa pagitan nila ng ex-wife nito. Inggit naman ang makikita sa mukha ni Rhea, habang pinagmamasdan ang masaya niyang kapatid at ang dati niyang asawa. Nawala na ang lahat-lahat sa kanila. Ngunit hindi naman siya naghihirap ng sobra, dahil may kaya naman ang nobyo niya na yaman ang kanyang dinadala. Mabilis naman niyang itinigil ang panonood ng makitang paparating na ang nobyo. Seloso ito at ayaw na ayaw nitong nalalaman na inaalam niya pa ang buhay ng dati niyang asawa. Mahal niya naman ang nobyo ngunit mas mahal niya ang pera, at hindi nito maibibigay ang lahat ng luho niya. Ngunit dahil wala na siyang ibang matatakbuhan, ay nagstay na lamang siya sa piling ng nobyo. Ang senyor naman ay nasa bilangguan na dahil sa patong-patong nitong kaso. Suwail sa panini ni Jeke, maging ang mga empleyado ng senyor ay nagrereklamo din sa labis na baba ng pasahod at sobrang lema pa ito. Taon-taong ipinapangako ang 13 TA month na hindi naman nangyayari. Sumapit na nga ang kasal ng kaibigan ni Ava. Inihatid lamang siya ng kanyang fiance sa simbahan, dahil may kailangan pa talaga itong tapusin. Minamadali na kasi ni Jeke ang project nila with the senators, para maasikaso niya ang kasal nila ni Ava. Naiintindihan naman iyon ni Ava, at natutuwa pa nga siya. Dahil kahit na sobrang busin nito sa trabaho, ay hindi pa siya nito nakakalimutang paglaanan ng oras. Idineklara na ng pare na ganap na mag-asawa ang 2 taong nagmamahalan,
hanggang sa magdikit ang mga labi nito. Naunang pumalakpak si Ava at isinigaw ang congratulations, buntis, kaya nagtawanan ang mga bisita. Sa reception ay hindi nakisali sa pagsalo ng bulaklak, si Ava, dahil wala naman ang kanyang faience. Ngunit kahit na hindi siya pumila, ay kusang bumagsak sa kanyang mga tuhod ang bulaklak ng bride. Nahihiyang tumayo si Ava at lumapit sa kaibigan. Bruha ka, hindi na nga ako nakisali, pero bakit sa akin pa rin napunta to? Mahina ang usal ni Ava na ikinikilos na ikakasal. Iling-iling na lang si Ava, at pagkatapos nga, ay ang garter naman ang itinapon ng groom. Nanlalaki na lamang ang mga mata ni Ava nang tumalon si Jeke para makuhang garter. May bahid pa ito ng semento ngunit hindi man lang iyong nakabawas sa kagwapuhan nito. Napapalakpak na husto si Gigi, dahil talagang destiny ang kanyang kaibigan at ang dating boss nila. Andyan ang suntubig mo bian, ani Gigi sa mismong tenga ni Ava. Napangiti na lamang si Ava nang lumapit sa kanya si Jeke, at pinaupo siya nito, saka ipinasok sa kanyang binti ang garter. Our next groom and bride, Mr. Jake Sardo and Miss Ava Costan. Sigaw ni Gigi kaya at nagpalakpakan ang mga dumalo. Kiss, kiss. Dagdag na sigaw pa ni Gigi kay at nahihiyang tumayo si Ava at saka nagpahalik ng smack lang sa kanyang faience. Oy smack lang, bawi naman ani pa ni Gigi, kaya pinandilatan na siya ni Ava na magpapaalam na pala kami ner. Dahil may check-up pa ako ngayon. Medyo nilakasan ni Ava ang pagpapaalam sa kaibigan, dahil may kalakasan ng tugtog. O sige, basta't balitaan mo ako kung kailan ang kasal nyo ha. Ahito na tinanguan na lamang ni Ava. Are you okay, honey? You look tired. Malambing na tanong ni Jeke, kay Ava nang makapasok sila sa kanilang sasakyan. Di naman. Irin ang tanong nito pagkatapos ay hinaplos sa pisngi. Okay naman hanon, medyo nahihilo lang. Tipid ang ngiting tugon niya, na hindi naman pinaniwalaan ni Jeke. Dahil namumutla ito at namamawis ng butil-butil. You don't look okay hon, alalang saad pa ni Jeke na hilingan ni Ava. Ayos lang talaga ako hon, siguro parte lang talaga to ng pagbubuntis. Naniwala naman si Jeke, kaya pinaandar niya na ang kotset sa kadumiretso sa ospital, dahil ito ang ikalawang beses na lang dapat na magpapacheck para maturukan si Ava ng antitetano at vitamins na rin. Medyo mababa ang matris mo, misis, kaya kailangan mong mag-double ingat para hindi mawala ang baby nyo. Payo lang na huwag ka na ring magpapagod at magpapa, dahil maaaring magkausyon ng pagkapahamak ni baby saan ng doktora, kaya't nakadama ng pagkabahala ang mag-asawa. But don't worry, dahil malakas naman ang kapit ni Bobby. Paniniguro pa nito, kaya't napanatag na ang dalawa. Natapos ang check-up ni Ava na naging sobrang pag-iingat at pag-alalay sa kanya ni Jeke. Sa mansyon na ni Jeke sila tumutuloy at saktong pag-uwi nila'y naabutan nila ang ama ni Jeke, na malaki ang pagkakangiti sa kanila. Dad, tanging lumabas sa bibig ni Jeke, kaya't natawa ang kanyang ama. Yes, the one and the only. Ani ng ama ni Jake saka lumapit kay Ava. It was nice to meet you, iha. Bumaba ang tingin ng Gino patungo sa tiyan ni Ava. And also to you, little Wen. Marahang hinaplos nito ang tiyan Ava, at nang maramdaman ang pagpintig ng pulso nito, ay natuwa siya ng husto. Pumasok na muna tayo sa loob. Si Jeke ang nagsalita na sinunod naman ni Ava at ng kanyang ama. Pinadiretso ni Jeke ang kanyang faience sa kanilang silid, dahil nais niyang makausap ng saril na ng ama. Alam kong iniisipan mo ako ng hindi maganda anak, ngunit maniwala kang masaya ako, para sayo, kung hindi ko pa nga napanood sa video, ang pagpupropose mo, hindi ko malalaman ang mga kaganapan. Anito kahit na ang totoo ay opdema isya sa lahat ng kilos ng kanyang anak. So kailan mo pala planong ganapin ang kasal nyo? Usyoso pa ng ama niya. Bukas, tipid niyang tugon na ikintango-tango ng kanyang ama. Ako nang bahala sa pag-aasikaso ng kasal nyo. Asikasuhin at alagaan mo na lamang ang mapapangasawa mo. Sagot ka ng daddy din ngayon may baby boy. Anang Ginoo na nagpangiti kay Jeke kaya't natawa ang kanyang ama. I'm not a kid, so stop that dad dahil nakakasuka. Lukot ang mukha ni Jeke na isinambit pa iyon na mas lalong nagpatawa sa ama niya. Iniwan na lamang ni Jeke ito, dahil mukhang wala na itong balak na tumigil sa pagtawa. Naabutan niya sa kanilang kwarto ang kanyang Fanny, na mahimbing ang pagtulog. Umupo sa gilid ng kama si Jeke, at sa kanya hinaplos ng marahan ang pisngi ng asawa. I love you so much honey, maraming salamat sa Diyos dahil ibinigay ka niya sa akin. Dinampian niya na magaan halik ang labi ni Ava. Napangiti siya nang hilahin siya nito, kaya't napahiga siya.
Ganito ang kanyang fiance, akala mo may gising ngunit tulog na tulog ito. Malikot itong matulog at kung anong maabot ay niyayakap na kagaya na lamang ngayon. Wala kang katulad, mahal ko, namumukod ka sa lahat. Nangingiting anya kay Ava bago ipa siyang ipikit na rin ng mga mata. Pagsapit ng umaga ay naunang nagising si Jeke. Maingat siyang umalis sa kama upang hindi maistorbo ang tulog na mahal niya. Naghilamos muna siya at nag-toothbrush bago ipa siyang bumaba upang ipaghanda ng pagkain ng mahal niya. Sa salas ay naabutan niya ang ama at ilang taong hindi niya kilala. Naroroon din si Matt na may kasamang babae na may ginuguhit sa may kalakihan no tebo. Anong nangyayari dito? Kunot ang noon niyang tanong kaya lumapit sa kanyang ama niya, saka siya inakbayan. Hinihahanda ang kasal ng magiging anak ko na rin. Kinindatan siya ng ama at saka siya tinapik sa balikat lihim namang napangiti si Jeke. O sige na, hayaan mo na kami rito at gawin mo ang kailangan mong gawin. Ipinagtulakan siya ng ama kay at natatawan na lamang siya. May nakahanda ng pagkain sa lamesa kaya't iyon na lamang ang dinala nila para kay Ava. Tulog pa rin ang mahal niya ang pagbalik niya, kaya't ipinasya niya na munang maligo. Tapos niya naman na ang project nila, kaya't wala na siyang alalahanin pa. Nag-leave din muna siya ng mga 1 buwan, dahil narito naman na ang kanyang ama. Nais na kasing pagsilbihan si Ava lalo pat sinabi ng doktor na kailangan nilang mag-double ingat para maging safe ang kanilang anak. Saktong pagkatapos maligo ni Jeke, ay siya namang pagising ni Ava. Naggukusot pa ito ng mata kaya at napangiti siya. Ipinagpapasalamat niyang hindi maselan ng pagbubuntis ni Ava. Wala rin itong pili sa pagkain, kaya't naging magaan ang buhay ni Jeke. Hindi gaya ng mga kakilala niyang mga pamilyado na naghirap sa kakahanap at pagkuha ng mga pinaglilihihan ng mga asawa nito. Good morning, honey. Lumapit siya kay Ava at sa kanya ito hinalikan sa labi. Kanina ka pa ba gising? Nagakamot sa ulong tanong sa kanya ni Ava na agad niya namang tinanguan. Pasensya na hanon, hindi man lang kita magawang pagsilbihan samantalang ikaw, kahit subsob na sa trabaho, nagsisilbihan pa rin ako. Nakangusong sambit ni Ava. Ang cute mo naman hon, tatawa-tawang saad ni Jeke sa kapanggigilan na maumbok na pisngi ni Ava. Kumain na lang tayo at baka mamaya niyan ikaw pa ang makain ko, ang Jeke. Sabay nakaw ng halik kay Ava na pinamulahan na lamang. Naglalambingan pa muna sila matapos nilang ipagpa siyang bumaba. Nagulat pa si Ava sa mga taong nagtanong sa kanila ni Jeke kung anong themed ang gusto nila para sa kanilang kasal. May idinisenyo rin ang babaeng katabi ni Matt na isusuot niya raw ngunit hindi niya yun nagustuhan dahil may Dream Ghibli na siyang iginuhit para sa kanyang sarili. Nagpaalam muna siya sa mga ito upang kunin ang tinatago niyang disenyo para sa kanyang pangarap na wedding gown. Pagbalik niya ay ibinigay niya ang ginuhit niya sa babae na nagpalaki sa mga mata nito. Naroroon pa ang pirma niya sa baba kaya't nakilala siya ng babae. Binibining L, bulalas ng babae, sa kamanghang tumingin kay Ava na animoy isa siyang sikat na artista. Ikaw yung ano na binibining L na nagdisenyo ng mga walang katulad ng mga wedding gowns, dresses at iba pa. Anang babae na tinanguan lang ni Ava dahil nahihiya siya sa papuring natatanggap. Oh my goodness. I'm a big fan. Anito pa sa kalumapit sa kanya't humiling ng selfie na malugod namang pinagbigyan ni Ava E. Natapos ang pagpeprepare ng sakto lamang nakasal nila Jeke at Ava E. Nasabi itong sakto lamang dahil hindi ang grande ngunit hindi rin naman simple. Nagsimula ng humakbang si Ava palapit sa kanyang groom habang nakahawak siya sa braso ng ama ni Jeke. Nakangiti sa kanya na matamis si Jeke habang hinihintay siya nito. Nagkikislapan ng mga kamera, kaya't medyo nasisilaw siya ngunit nanatili lang siyang nakangiti. Hindi kaya mapunit ang bibig niyang anak ko, iha sa sobrang lapad ng ngiti niya. Pabulong na tanong ng ama ni Jeke, kay Ava kaya't natawa ang bride. Birol lang iha, batid kong sobra-sobra, lamang ang sayang nadaman ng mahal kong anak. Nito, sa kapinisil ang kanyang kamay na ikinangiti niya. Narating na nila ang pwesto ni Jeke, kaya't ibinigay na ng Ginoo ang palad ni Ava, sa kanyang anak. Gusto ko 3 apo ha, anang Ginoo bago umalis at umupo sa tabi ng pamangkin niyang si Matt. I love you, Ani, J. I love you too. Matamis na tugon naman ni Ava. Ibago nila harapin ang magkahawak ang kamay ang paring magbibigay ng basbas sa kanila upang sila'y ganap na maging mag-asawa. Tagos sa puso ang binitawan nilang pangako para sa isa't isa. Nagpalitan na rin sila ng singsing hanggang sa tanungin sila ng pari kung tinatanggap ba nila ang isa't isa na mabilis nilang tinugon ng ido.
Jeke Sardo and Ava Kustan, kayo ngayon ay dineklara kung ganap na mag-asawa. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Jeke, saad ng pari na ikinangiti nilang pareho. Walang veil si Ava, dahil hindi niya nais na harangan ang magandang view ng kanyang asawa. My wife, ani Jeke, bagpagon masuyong hinalikan ng mahal niya ngayon, ay asawa niya. Napalakpakan naman ang mga taong dumalo na maghiwalay na ang kanilang mga labi. I love you, sabay nilang pangako sa isa't isa. Sumaglit lamang sina Jeke at Ava sa reception. Wala ang kaibigan ni Ava, dahil naglabor na ito. Matapos kang makisalo na mag-asawa sa mga bigating tao, na dumalo sa kanilang kasal, ay nagpaalam na sila, dahil pagod na si Ava at gusto na nitong magpahinga. Walang naging problema sa siyam na bang pagbubuntis ni Ava. Maging ang pagsasama nila ni Jeke, ay wala ring naging problema, almost perfect na. Na-i-deliver na nga ni Ava ang kanilang kambal na sanggol. Hindi ni Ava kinaya ang normal delivery, kaya't kinakailangan siyang ikaryan. Nanalig at kumapit si Jeke sa Diyos na sana maging okay ang mag-ina niya, dahil kahit na pinilit niyang samahan ng asawa sa operating room, ay hindi naman siya pinayagan ng mga doktor. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan na mag-iina ako. Taimtim na hiling ni Jeke sa harapan ng altar nitong ospital. Napatayo siya bigla sa ibinulong ng ama niya na ligtas na nailabas ang kanyang kambal. Wala umanong malay ang kanyang asawa, ngunit okay naman daw ang vitals nito, ngunit hindi na panatag si Jeke, at patakbong tinahak ang pinaglipatan ng kanyang mag-iina. Oh, please wake up. Mahina niyang hinahalik-halikan ang noon ang asawang walang malay. Ang ama niya ang nagbabantay sa kanyang kambal, at maya-maya pa ang nagising na rin si Ava, kaya't laking pasasalamat ni Jeke. Nasaan ang mga anak natin noon? Paos na tanong agad ni Ava, kaya't lumapit sa kanila ang kanilang ama. Karga ang isa nilang anak na babae, habang ang isa naman ay kinuha ni Jeke. Napangiti si Ava at kasabay ay ang pagtulo ng kanyang luha, dahil sa sobrang saya. Inilagay sa kanyang dibdib ang kanyang kambal na at maluha-luha niya, yung dinampian ng madahan na halik sa noo. Mga anak ko, Princess Luciana Marie at Princess Leticia Ferry, mahal na mahal kayo na mama, walang pagsila ng sayang na darama nila. Maging ama ni Jeke ay naging emosyonal at nagsisisi sa maling desisyon na ginawa nito sa nag-isa niyang anak. Ngunit mabuti ang Diyos at gumawa ito ng paraan, upang maging sila pa rin sa huli. Wakas. TNNANET. Lexi Ava Neri Gigilio Jake 8, CA. Emma Nicarhea Ginoong Leo, Chaka Lexi. Antonio Luke Mat Ginang Lucille, M. Kalexi. Sofia Mr., Chua Mr., U. Senator Garcia Alison Hannah Colin Victor.